Sige yan, eto. Itinuloy na natin yung pagbili ng tolda ngayong araw na ito. Ito na yung pangsamantagal na ilalagay natin para sa garahe. Protection to sa araw pati na rin sa ulan. Nagsabay na rin tayo ng steel matting para may harang natin sa gate. Kasya pa rin kasi yung mga alaga namin dito, nakakalabas pa rin sila. Pinagtulungan na namin ni Papa na ikabit itong tolda mga kapanalig para mas mapabilis. Pagkatapos namin magkabit ng tolda, sinubok agad kami ng panahon. Biglang umulan mga kapanalig at ito yung nangyari. Tagal ng panahon yung ating tolda. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. 7:55 ng umaga. Naatid na natin si Budang doon sa bus terminal kanina, no? Siyempre, Grace Park. Wow, napakaganda ng ating panahon, maaraw. At ngayon, tutuloy na natin yung plano natin na magpagawa ng tolda para doon sa garahe, no? At dahil nga kasya pa yung ating mga alaga doon sa gate, magka-canvas tayo ng steel matting. Yan. Bibili pa tayo ng mga ibang kailangan. Masaya ako kasi nakabit na yung ating gate, no? At satisfied ako sa pagkakagawa. Maganda. Feeling safe na tayo dahil naikabit na nga yung ating gate. Naunti-unti na natin na matapos yung ibang part ng bahay. Susunod yun, papasimentohan na natin yung harap para mas komportable yung mga alaga nating aso. Wow. Babalik lang tayo doon sa sa pinagtanungan natin nung tolda kahapon. Dapat pala kahapon ko pa pinagawa, no? Para ngayon kukunin ko na lang. Tingnan natin kung makukuha agad. Try ko. Kasi may sukat-sukat pa yun eh. Para sakto-sakto doon sa garahe. Salamat din sa gumagawa kahapon kay JP, doon sa welder, tsaka sa kapatid niya kay PJ. Kasi kahit talagang umuulan-ulan, diretso eh. Delikado yun kasi basa sila. Nag-ground pa sila kahapon. At yun, salamat dahil naikabit na ng maayos. Masarap sa pakiramdam, sabi ko nga sa inyo eh. Malapit-lapit na tayo dun sa bibili natin ang tolda, sugod! Kung matagal magpagawa ng tolda, kung aabutin pa ng hapon, yung steel matting muna ang asikasuhin natin. Kakabit natin para sa mga hayop, no? Hindi magkasya. Dito na. Yeah! I'm back and again. Boss, I'm back.
Nakuha ko na yung sukat ng... Hindi na ako nakabalik kahapon eh. 260 meter tsaka 340 meter. Puro sa meter? Ha? Puro sa meter, sir. Ano, 6 meters? 260. 260. Oo. Tsaka 340. Mahina kasi ako sa sukatan eh. Problema, sir, 2.5 lang ang meron namin. 8 feet lang. Ay, so 40. Paano kaya yun? Medyo kapos, no? Gusto mo, may pasobra natin, 340. Oo, pwede ba yan? Pag pinag-uusapan yung tungkol sa sukat tsaka number, sumasakit yung ulo ko. May mahina talaga ako sa ganyan eh. Gusto matibay na, sir? Oo, matibay na tayo. Para pang matagalan. 1.5, sir. 1.5? Okay. So, ayan, 1.5. Ah, gala. Ay, sige. Thank you. Lagi kang busy dyan, kuya. Dami mong tinatay. Madaming order. Stock lang. Okay, stock lang. Sige, yan. Ito. Dito tayo, ano? Hindi ba pwede siyang ano, ipa-ganun ulit? Pa. Ipa-tahi? Para sumakto? Ito yung 260 mo, sir, kakapusin. Ito yung 260 mo, eh. Oo, yan yung 260. Ito lang yung sukat ng lola namin. Nasaan yung 260? 240, no? Ito. Ang laki nga ng ano, no? So, umaano tayo ng mga tolda na walang sakto dun sa ano natin, pero magpapasobra na lang tayo kasi mas okay na yung sobra kaysa kulang. Magagamit pa natin to sa ibang ano eh. Di ba ito, sir? Natibay nga. Pang matagalan na yan. Oo. Resto. Ayan o. Easy lang na lang tawag. Oo. Tapos ito yung lakay. Sige. Ito yung 260. Konti lang pala dito. O, konti lang diferensya. Ito na yung tolda na nabili natin. Kami na lang mag-a-adjust kasi mahirap din yung ano eh. Yung talagang yung ipapasadya mo na ano kasi meron na silang sobra ano. Oo. Bibili na lang tayo ng alambre. Tignan natin kung paano namin kakabit ni Papa yan. May hardware ba dito? Diyan lang sa unahan na. Sa unahan. Sige po. Kaya, concrete niya. Concrete nail no? Pwede rin no? Pakakot para may kakapitan doon. Oo. Okay, thank you. Bibili na lang tayo alambre. Para pwede rin gawing sampayan. Oo. Rekta na no? Okay, thank you ah. Okay. Kaya thank you. Kaya thank you ah. Let's go! Naka-ano tayo, naka-discount tayo ng 100, 182 eh. So 17 na lang natin nakuha. Yay! Okay! Nakahanap na tayo ng tolda. Bibili muna tayo ng alambre naman. Tapos stillmatic, magtatanong din tayo kung meron. Para may sabay na. Sana mura lang. Madam, may alambre kayo? Alambre. Meron naman. Oo, yung pwede yun sa tolda. Medyo makapal-kapal naman. Oh, 16. 16? Magkano? Sandaan sa kilo. Mahaba na ba yung 1 kilo? Oo. Nakasampayan na rin eh. Ah, yan. Pwede na siguro yan. 30? 50. 50. Bakit tao ng 20? Oo nga eh. Malugi ka pa eh, no? Ah, parang 16 yan eh. Ano 16? Mayroon kayong ano? Wala. Hook? Wala. Hindi pa ako tapos eh. Hook? Mayroon kayo hook? Yung pwede ibaon sa pader? Pagkakapitan, oo. Ano lang kung pwede nito? Oo. Wala na eh. Oo nga eh. Ah, ito. Ito na yung pinakamalaki nyo. Sana, ano pa pag gagamitan mo? Ay, ano ko sa pader, tapos hihilahin ko yung tolda. Dapat matibay. Ay, oo. Ay, wala. Wala. Yan lang, ito lang. Ano na lang, pako na bato.
Yung mahaba. Para ano talagang swak na swak. Concrete. Oo. Yung pinakamahaba para masarap. Iya. May mas malaki pa dyan? 4. Oh, sige yung 4. Oh, ayan. Alak na naman naisip sa 4. 4 lang. Hindi gawin mo ng ano? 2 isa. Isa. 2. 6. Yan. Tsaka meron kayo ano, yung... Wala lahat? Malulugi kayo yun. Ano tawag doon? Sir, steel matting! Meron. Magkano yan? 590. 290. Yan, titingin tayo. Ito yung 5. Yung makapal. Yung 290, ito yung manipis. Hindi naman basta-basta masisira ng aso to, no? Dalawa, sobra pa. Sa 10 feet. O, sige, yan lang. Yung makapal, magkano? Yung makapal, magkano? 590? O, sa mura lang tayo. Oo. Hindi, ano lang naman, pangharang lang sa gate eh. May ano na, may rehas na, tapos naka-ano lang, suporta. Pwede na, no? Oh, baka masira din, no? Hindi, yung makapal daw. Yung makapal na. Oo, makapal na. Ikaw talaga. Ngay. Nagpa-vlog ka, di ba? Oo. Anong ano mo? Louie TV. Sa YouTube. Panoorin niya, ha? YouTube lang, ha? Sa YouTube ka na. 1242. 1242. Oh, shoutout yung mga jowa niya. Walang jowa. Oh, walang jowa. Cemetery na. Cemetery. Aray ko, no? Patay na, paano gagawin? Patay na? Oo. Ano ba yan? Maghanap ka na ng bago. Louie. TV. Sa YouTube. 1242. Oo. Re-receivehan ko ba? Louie. Tawag muna tayo ng tricycle. Para may pasok. Kuya! Paano? Sakay kayo? Magkano lang? May kakarga lang ng steel matting? Ano lang sa loob ng Kapiana? 2 lang yun, tsaka isang tolda. Alambre. Go. Tara. I'm back. Yan lang. Yeah, right. Paano kaya yan? Dalawang isip ko kaya. Oo. Tatali mo niya. Tama ka, uwi rin. Let's go, gotta go. Okay, nakabili na tayo ng mga kailangan natin.
Ha? Hindi naman po. Yung bagyuan, wala naman eh. Bago lang kasi kami dito eh. Oh. Opo, dyan na lang. Okay. Kaya po kaya, salamat. Etong tolda, medyo may pasobra na pa kasi wala sila yung sakto talaga eh. So, ito. Bumili na lang ako pako. Okay, nandito na tayo. At sabi ni Papa, sana isang steel matting lang pala yung binili ko. Kaso nandyan, magagamit pa naman niya sa iba. Gamit natin yan sa kulungan, sira-sira na yun. Oo. Yan. Kasi ang pagkakatanda ko, 10 feet. So, ilang feet tong isang ano, di ba? Nakalimutan ko yung sinabi ni Papa na pwede namin tapisan sa taas kasi kakabit dito sa gate. Sab by 8. Sakto, no? Sakto, dalawa. Kahit isa lang sana eh, no? Sabagay, yung isa magagamit pa ngayon. Dito natin lalagay sa labas. Sa loob po. Hello? Oo. Pangit ang kakapitan dito. Ah, ganun. Kasi bala ko siyang lagyan ng ano sa susunod yung PVC ano, yung parang kahoy style. Sige, pwede rin sa loob. Etong steel matting malaking trabaho pa kasi to, kaya bukas na lang namin dadaylihin. Yung lona na lang yung unahin namin kasi baka umulan. No? Bukas na lang yung ano, iba. Cloud. Okay. Simulan na natin. So yung tolda nga muna ang ating ilalagay. Para may magawa tayong araw na to. Tanggalin lang natin to mga alambre. Mga gamit. Kaya hindi na ako bumili ng masyadong maraming alambre kasi meron pa dito. Bitawan mo lang yan. Kunin ko. So pang samantala meron tayo. Ano yun yung tolda natin nga yung Maruyama kaya matibay. Banding mo na para buksan natin. Oh. Kaya naman namin gawa ni Papa ng paraan yan para sumakto. Kahit sobra, pwede nating itupi. No? May butas na rin naman yun. Yan, para makakaganda yung apak natin. Pasok ka sa loob, hindi ka maipit. Sa itong scaffolding. Nagamit din ako itong scaffolding. Napit pa natin ang konti. Yan, saka natin lagyan ang bato. Ito lang ang katapat niya. Tanggalin ang ilaw. Tingnan ko muna yung lona. Ilaw, ilalim. Tama. Ilan to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, 8. Kaya ng 8. Saan pa ito ba? Ano? Ha? Ganun? Dito na natin natin sa bakal.
Katapatan ng pako. Kulang pala sa pako. Bibili pa ako. Masinuna natin tong tolda para kahit umulan, so yung sinampay mailalabas na natin. Walang problema, hindi na tayo pa paalis-alis ng sinampay. Kailangan ng barena mo, diretsong gano'n ha. Medyo nakataas to. Para yung chila pababa. Right, ayan, setup na natin. I-recta na namin ni Papa para hindi na magsukat-sukat. Iano na natin. Gilid, no? Sasaksak ko muna ha. Ay, sige po. Teka, dito yung wire. Sa likod mo. Ay, wala pang power pa. Ay, Ay, hindi nakasaksak. sandali lang, wait lang. Ito na. Yun. Natin, ayusin ko na yun. Yung ilaw kaya, malayo no? Oo, malayo yan. Dito pumasok yan. Oo. Kaso kailangan natin ng ano dito. Yung tawag dito. Yan, nakabit na natin yung ano doon sa unahan. Dito naman sa Adya, yung sobra lang. Ayun na lang. Ito, kahit nakaganon yung tolda. No. O, ikapit natin doon sa bakal doon. Oo, doon. Alambre na lang. Hindi pa tayo sa bako. Nauna ka eh. Nasa ba? Yan, okay na yan. Nakaw. Sabay ka sa akin. Mabilis ka. Nakabit na natin yung dulo nitong isa. Oh, i-ano na lang natin, i-alambre. Talang. Yeah. Let's go. Alambre muna natin ito pang samantala. That's G.
Ito na yung pangsamantalang ano natin, bubong. Nilagayan ko na lang ng alambre dito para pwedeng maging sampayan. No? Pwede na yan. Pangsamantala lang naman eh. Hindi na namin masyadong pinerfect yung pagkapit kasi pangsamantala nga lang, no. Mahalaga yung ulan ay papuntas dito sa labas, tapos yung mga alaga hindi mababasa dito. So pwede pa kami makapagsampay ng mga damit namin dito sa alambre. So sampay natin. Kahit umulan, hindi mo na kailangan silong. $249. Sakto yung kabit natin ng tolda kasi uulan ngayong araw na ito. Pero medyo meron lang kaming inaayos ng konti. Kaso lang biglang umulan kaya natigil, no? So ito ang lagay natin ngayon. Yan. Ayos naman siya kasi may alambre, pero yung isa kasi tinanggal namin yung alambre dahil meron nga kaming inayos. Mamaya ako na lang ikakabit, no? Ano, at least safe tayo sa ulan. Hindi tayo basta-basta na nababasa dito sa harap. Kaya supportahan din natin yun. At na-testing na nga. Talagang tinesting talaga ng panahon yung ating tolda. So bali, ayan, naiipon nga yung tubig dito dahil tubig na. Lagyan natin ng ano. Dali. PVC kaya? Oo, pwede. Lagyan mo basahan yung dulo para ano. Natanggal natin ang alambre. Oo. Nilagyan muna natin ng suporta. Nasagas na. At least hindi pasok lahat. Pero mas maganda talaga kung tunay na bubong yung ilalagay natin. Medyo mahal pa kasi yung abutin nung paglagay ng bubong. Kaya kailangan muna natin magano ng budget para makapakabitan yan. Pistis muna! Sarap din sa feeling na may gate ang sumuulan habang nakatingin ka lang. Sinubok agad yung tolda. Hindi pa nga namin nakakabit ng... Sabagay, sabi niya, mali ang kabit nyo, tignan nyo, papaulanin ko. Lang, hirap din yung setup eh. Mas maganda siguro yung may tubo sa gilid, no? Mas maganda pag yung nasusuksukan ng tubo na bakal, tapos naka-straight talaga siya. Ayun ang magandang kabit. Ay nako. Okay, for 27 na ng hapon mga panalig at ayan, tumigil na ang ulan. Failed yung pagkakadali natin doon sa doon sa tawag dito. Tolda. Yan.
ayusin na lang ulit na mga kapanalig. At ngayon, update lang dito sa linagay nating harang sa ulan. Effective naman siya dahil hindi na pumasok yung tubig doon sa pinaka ilalim, no, ng naharangan na itong pinaka linagay natin mga kapanalig. Ayan, very good yan. Then bukasan na natin na sikasuhin yung isa na project natin, yung steel matting na binili natin kanina mga kapanalig. Dahil nag-alangan na rin tayo sa oras. Tsaka mahirap kasi pagsabayin kung pagkatapos nung tolda ay steel matting naman. So nakakaano naman kay Papa. Syempre kailangan magpahinga. Kaya kinabukasan na lang. Isa-isahin lang natin. Unti-untiin lang. Magliligpit muna ako ng ating mga... Yan. Buti na lang, kanina bago umulan, natuyo na tong mga sinampay natin. No? At kaya pwede na natin siyang itupi para maitabi na at maging maaliwalas. Minsan talaga kasi nakakairita pag maraming gamit sa kama, sa higaan. So kailangan natin siyang iligpit ng maayos para maging malinaw ang ating pag-iisip. Ayan. Ilang araw na akong hindi nakakabalik ng Kampanalig. Nandun ngayon si Jumong, pati si Utol. So sila yung nagbablog doon at nag-aasikaso. Panoorin nyo, so support natin si Kautol. Pauntahan nyo sa lahat ng gustong malaman kung ano na nangyayari sa bahay sa Kalaka. Kung gusto nyo ma-update, punta kayo sa channel ni Kautol at saka ni Jumong dahil sila ang magkasama doon. No? Dipit muna ako. Alright. Tanggalin lang natin sa hanger. Yan, meron lang akong gustong i-share sa inyo, no. Kanina habang gumagawa kami, nagkaroon ng problema. Kasi 'di ba, kami kanina nagbabarena. Tinamaan namin yung pinaka wire doon sa gilid, no, yung unang barena namin. Ikinat ko kasi pero gusto ko i-share sa inyo na nag-spark siya, buti na lang yung hawakan ng barena plastic. May kuryente. Ako patay tayo. Patay tayo. Nawala ilaw. Nag-break. Nawala yung ilaw. Meron kaming tinamaan na Tingnan natin kung may tinamaan kaming wire. Siya, gumanon. titiktikin natin yan. Oo. Kung hindi kung hindi siya kailangan matiktikin, Pero may ibang part na may kuryente, paano? hindi kasi iba yung outlet sa ilaw. Okay. Nagka-problema pa kami. Namatay yung ibang part. Saan ko isasaksak pa? Doon sa outlet na yan. To? Yan. Ito Yun pa. Oo. Pindot. Wala. Ito kata ka siya. Pindot. Ito ilaw. Naka-off na. Galing ni Papa. Tinamaan yung pinaka outlet sa ilaw. Kaya wala kaming ilaw mga kapanalig. Buti maaga pa naman. At si Papa naghahanap ng barena para makabit namin yung tolda. Hindi na tayo kailangan umanap na electrician. Si Papa marunong na. At kagandahan lang si Papa marunong din sa kuryente. So tinuntun niya kung saan nagka-problema. Nawala ng ilaw pero merong electric fan, tas gumagana yung ibang saksakan. So meron lang tinamaan na isang part at naayos niya naman. Ang galing na nagkaroon ulit ng ilaw. Kung ako lang mag-isa dito nun, hindi ko na alam, malamang wala pa rin tayong ilaw hanggang sa ngayon. So, naayos na siya. Perfect. Ako takot din ako sa kuryente. Kaya mahirap na, ilang beses na ako na kuryente nung bata ako. Kaya ilag ako dyan kahit ground lang. Medyo nag-aalinlangan tayo. Oh yeah. Ayan Kung hindi nagawa ni Papa yung kuryente, hanggang ngayon malamang wala kaming ilaw. Mga pa kami sa dilim. Habol ko lang to mga kapanalig para magpaalam, no. So, maraming salamat sa pagsubaybay. At abangan nyo na lang yung next update dito sa bahay. Bye-bye!
so high. Feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda!